Sabihin niyo po sa katabi niyo ay ikaw ay pinagpala at pinaburan ng Panginoon. Ikaw ay pinagpala at pinaburan ng Panginoon. Ikaw ay pinagpala at pinaburan ng Panginoon. Ang sabi po ng Lord ay the steadfast love of the Lord never ceases. Ibig sabihin, ano man yung mga bagay na napagdaanan natin for the 1 week ay hindi nababago yung pagmamahal ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Lagi daw itong bago, lagi itong sariwa. Maaari na marami tayong mga trials, mga problema sa amo, pero ang pagmamahal ng Panginoon ay laging sariwa po sa buhay natin. Amen? Amen. Maaari po na ganito muna yung sitwasyon natin, nasa bahay tayo na amo, pero praise the Lord dahil meron po tayong pinagdadausan ng gawain kahit po konti pa lang tayo ngayon. Ito po ay napakalaking pagpapala na buhat sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya magalak po tayo lagi. Huwag po natin tingnan yung ating pangkasalukuyang sitwasyon, kundi tingnan po natin yung destinasyon na ibibigay sa atin ng Panginoon. Yes. Amen po ba na tayo po ay dadami? Amen po ba? Amen. Na-excite po ba kayo na isang araw ang GCF Hong Kong ay dadami? Amen. Yeah. Amen. Sabi nga po nung last Sunday natin by faith, kahit po kasi laki ng mustasa, ay panghawakan natin. Okay? Kahit po sabi ko, bakit hindi kasi laki ng avocado? Ng buto ng avocado, kasi laki lang ng buto ng mustasa. Amen po. Kaya magalak po tayo lagi. Huwag po tayo parang nakabusangot lagi. Ang mga problema ay, ano lang yan, lilipas. Lilipas yan. Pag nasolve yung una, meron na naman kasunod. Lilipas, pero ang lagi po natin tandaan, enjoy our journey sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya tayo pong lahat ay magalak, tayo pong lahat ay magsaya, tayo pong lahat ay, ano pa ba sasabihin ko? Lagi naman ganun, magalak, no? Huwag tayo panghinaan. Be positive. Lagi tayo maging positibo na ang Panginoon ay lagi nating makakasama kahit saan tayo maupo. Hindi po aksidente na magkakasama tayo sa oras na ito. Amen po ba? Amen. Kung lahat ay tumayo para po tayo ay manalangin. Ako na sa Carmen. Ito yung kanta, naiiyak na. Ano sa isip ko na kapag ka nasa midst tayo ng trials, huwag natin kakalimutan na andyan ang Panginoon. Huwag natin isipin na tayo nag-iisa. Bagamat malayo sa mga mahal natin sa buhay, isipin natin na ang Diyos na andyan sa atin lagi. At sabi nga dun sa awit, He is my fortress. So ano ba yung fortress na sinasabi sa sinabi ni Google, ginugol talaga. Sabi dito, a place of defense, a place of security, a large and permanent fortification or strength defense against any. So, sino ba yung natin, magpo-fortify sa atin during that times na nandyan tayo sa problema, sa yung alam mo, yung heaviness ng heart natin, sa dalahin ng lahat ng sa buhay. Only si Jesus lang. Wala na iba, si Jesus lang. Kapag iniisip natin ang problema, lalo tayong nagkakaproblema. Pero pag iniisip natin si Jesus, nagagaan na, nawawala na, kung sa Bisaya, naghupay, yung tayo, yung parang nakakalma tayo, nakakalma yung heart natin. It's because the Spirit of God is within us. Amen. So, yan po ay awitin natin ang pamagat po na awitin natin.
na ang Panginoon andun lagi. Lagi lang isipin natin na hindi siya malayo, nandito lang siya sa atin. Ano lang, abot puso lang, nandito lang siya sa ating mga buhay. Di tayo nag-iisa. Panginoon, salamat o Diyos, dahil pinapadama mo sa amin, sa pamamagitan ng Santo Espiritu mo, Lord, na kami, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ay kasama namin, O Diyos, anuman ang aming pagdadaanan, ang aming kasalukuyang pinagdadaanan, Panginoon, hindi ka lumayo sa amin. Panginoon, nais mo na madama namin, Panginoon, ang presensya mo lagi, O Diyos. Kaya kami nagpapasalamat, O Diyos, na sa pamagitan ng Espiritu Santo, Panginoon, ibinuhos mo na sa amin ang mga pagpapala, Panginoon. Lord, hindi na kami mangangailangan sapagkat Ikaw ang Diyos na nagpapatuloy, na nagpo-provide sa amin, Panginoon. May it be, Panginoon, sa aming physical, O Lord, na healing, lalo na spiritual, sa amin man, Panginoon, financial, Panginoon, even, Lord, sa safety, sa mga mahal namin sa buhay, malayo man sila sa amin, Panginoon, pero pinagpuugnay mo kami sa pamamagitan ng pagmamahal mo, O Diyos. Kaya purihin ka, O Diyos, dakilain ka sa lahat ng gawa mo sa aming mga buhay, Panginoon, at ang gagawin mo pa sa aming mga buhay. Panginoon, Ikaw lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan sa mga oras na ito, Panginoon. Purihin ang dakilang mong ngalan, Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus. Ito po aming samot na lang. Amen. Amen. Sige po, pwede po muna tayong maupo. Amen. Ang sabi po sa inawit natin kanina, na-capture po ng tenga, may narinig akong anchor. Pag sinabi niyo pong anchor, ay parang yung ganun sa may barko. Ano ba yan? Angkla. Angkla. Maaari na meron po tayo sa oras na ito, meron tayong mga gusto natin i-angkla sa Panginoon. Amen. Maaari na yung boat natin ay nagsishiki-shiki dahil of course normal naman nadadaan tayo sa mga challenges ng buhay. Normal yung walang tao na hindi dumaan sa challenges, trials, lahat na. Pag di ka nga, sabi ko nga lagi, pag ala kang trials o ala kang problema, magtaka ka na. Di ba? So kapag yung anchor ay in-anchor natin yun sa Panginoon, sa salita ng Diyos, kahit gano'n pa ka-shaky. Tingnan po yung mga boat, di ba? Kahit gano'n ka-shaky. Naka-steady lang sila. Amen po. Kaya po sa umagang ito, kung meron po tayong mga gustong ipagpasalamat sa mga challenges sa ating buhay, ay testify po natin para bawat isa sa atin ay marinig at maitaas ang pangalan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Sino po ang mauna? Ako na. Sige po. Sa Diyos po ang papuri. Unahin ko na ang pagpapapuri sa Panginoon sa buong linggo na ating pagtatrabaho. Isali ko na kayo. Kasi lahat tayo dito ay nagtatrabaho. No? So, salamat sa Panginoon at sa buong linggo ko ay nagkaroon ng katugunan yung ng bigati ng puso ko na sa situation ko nga sa amo ko dahil sudden changes yung pinakita ng amo ko. Before, okay naman. Para ngayon, hindi na okay. Pero I just realized na hindi pwedeng always okay. Dahil pag always okay, yung nga sinasabi ni Sister Malo, magtaka ka na kumbaga, pag always okay kasi ang life, doon mo na parang sometimes, parang nagkakampante ka na rin sa sarili mo. Kumbaga, nagkukulang ka sa Panginoon. So, sabi ko, Lord, parang nagkulang na ako sa iyo. So, yun, salamat sa Panginoon at niremind niya ako na, anak, kumusta ka na? Kumusta na? Parang nag-focus ka na kay amo mo. Minsan, ginagamit ng Panginoon yung mga pangyayaring gaya ng si amo ko na may sudden changes na parang naging rude, naging mean na siya ngayon. Pero doon ko natutunan lalo pang makiniig sa Panginoon. Lalo ko pang ilapit ko yung sarili ko sa Panginoon. Nasa ganun, yung sinasabi sa na focus on the prize. Focus on the prize that yung na someday natin sa Panginoon. Na instead, mag-focus ako doon sa kay amo na nagbibigay ng problema na ngayon. Naging problema ko na. Nag-focus na ako sa Panginoon na nagiging solusyon. Amen. So, salamat sa Panginoon at nahupay na nagaanan na ang akong dughan. Thank you, Lord. Muli sa iyo ang papuri, Panginoon.